Alam naman natin sa panahon ngayon ay nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ayan po ba? At alam natin ang mundo natin ngayon ay wasak at lubhang na kailangan ng impluensya ng bawat Kristiyano. Nangangailangan ng impluensya natin. Ang mundo ay sagana ng halimbawa na nagdudulot ng impluensya. Yan, si Adolf Hitler. Isang diktador na tinutuloy na pinakamalupit na pumatay ng 6 million Jews, mga Hudyo. At nangakong muling tayo ang Alemanya sa isang makapangyarihang imperyo na matagal na 1,000 taon. So maraming siya isang na-influensya niya, maraming na-influensya ng tao sa mundo. Pangalawa ay si Charles Darwin. British naturalist, sanhi ng revolusyon sa biological science na sinulong ang teorya ng revolusyon, anong evolusyon. Siya pala, sa kanya pala nanggaling nun. Ito ay Origin of Species 1859 and Descent of Men noong 1871. Kaya pa yung umulit. Yan, ito ang pinaka maganda sa lahat. Si Jesus Christ founded the Christian faith, the prevailing faith in the Western Hemisphere, the largest religious group for 2,000 years, has influenced government, law, and art. Siya ang nagtatak ng pananampalatayang Kristiyano sa buong mundo. So, ang bawat isa ay malaking responsibilidad na may-influensya ng iba. Anong ibig sabihin ng influensya o influence? The capacity to have effect on character, development of behavior, someone or something, or the effect itself. Ibig sabihin, meron tayo control. Kailangan meron tayong control sa bawat ma-influensya natin o yung mga maaakay natin o mga bagay na yung kaya nating influensyahan, kaya nating akayin. Sa isang tiyak na aktas ay maaari mong mapigilan isang napipintong pangyayari o kaya ay papangyarihin na hindi sana mangyayari. Sabihin, hindi niya, kung kaya mo influensyahan na ito ay akayin para sa Panginoon, hindi na mangyayari yung siya ay mapahamak. Sabihin, may kontrol ka para akayin mo siya. At meron ka din authority. Pagiging kapalipaliwala at pagkakaroon ng kakayahan na mapasunod mo siya. Kumbaga, kailangan mo siyang mapasunod, hindi yung mapapasunod mo siya dahil sa yung ibig sabihin, minsan kasi parang magsasalita tayo ng ayon sa Diyos, pero yung ginagawa natin, hindi naman natin ginagawa. I mean, yung gawa natin. Meron din direction. Yun ang pagbibigay ng direction para sa iba. Yun. Konting background lang po sa Mateo. Isang natatanging katangian sa Gospel of Matthew ay ang pagbibigay din nito na si Jesus bilang pangakong Mesayas. Si Jesus ang katuparan ng mahula sa lumang tipan. Isang tema, ang paghahari ng Diyos. Ang pinakakilalang katuruan ni Jesus, ang Sermon of the Mount, na matatagpuan sa Mateo 5 hanggang 7, chapter 5 hanggang 7, ay ang tagubilin kung paano mabuhay na nasa ilalim ng paghahari ng Diyos. Kung babasahin niyo yun, nandun lahat yung mga bagay na kailangan natin gawin para sa buhay natin. Para tayo ay lumago, magkapabuti sa ating buhay.
Timoteo sa ating kasalukuyang panahon. Ang kalagayan ng mundo natin ngayon ay walang pagkakaiba sa kalagayan ng mga tao sa panahon ni Jesus noon. Wasak, walang pag-asa, pagkaalipin at inaasahan nilang magdudulot ng kaligtasan, pagpapalaya at panibagong buhay ay pagdating sa pinakang Messiah. Yun, the biblical time of Matthew is Christ brought hope and new life. Si Kristo ay nagdala ng pag-asa at bagong buhay. Sa ating panahon ngayon, Christian influence bring Christ for hope and new life. Ang influensyang Kristiyano ay nagdadala kay Kristo para sa pag-asa at panibagong. Tanong, paano tayo tinawag upang ma-influensyahan ang mundo o ma-influensyahan ang iba? Ito ang first point ko. Sa pamagitan ng pagpipigil sa kanyang spiritual na pagkabulong at pagkapahamak. Dahil sinasabi sa verse 13, kayo ang asin ng kasangkatauhan, ngunit kung ang asin na mawala ng alat, paano kayo ito makaalat ulit? Hindi ba wala na itong kabulahan, kundi ang itapon at takpakan ng mga tao? Asin. Ayon sa encyclopedia, ang asin ay isang napakahalagang sangkap. Sa lahat ng mineral, ito ay pinakamadalas gamitin at pinakamaraming bahagi. Maraming pinakamahalagang sangkap kahit yung pagluluto kung walang asin. Galit na yung asawa ko. Ang asin sa Bible, ang asin ay sumisimbolo sa malalim na relasyon nais ng Diyos para sa atin. So may mga halimbawa din sa Bible na taong naging asin sa kanilang mundong ginagalawan na nagdudulot ng mabuting impluensya. Yan, si Abraham, na magitan sa Sodoma at Gomora na nailigtas sila. Kung nabasa nyo na ito yung nanalangin si Abraham na 10, 5, yung nanalangin siya na sa bayan na kung 10 na lang, bawa sa akin ba niya, gano'n. Yung hanggang sa isa na lang, na nangingi pa siya ng paumanhin dahil sa marami na siya hiningi. So, yan ang naging asin para maligtas si Lot. Yan, si Moses, na magitan para sa Israel lahat ng pagpuksa nito. Yan yung sa Exodus naman ito sa verse chapter 32, ito ay yung iniligtas niya yung mga Israelites na may ligtas sa kapahamakan na ito ay pagpuksa sa kanila ng hari ng Egypto. Pangatlo ay si Jonah na nangaral sa Nineveh na nagdulot ng pagsisisi nito na ito yung inutusan ng Panginoon na mangaral sa salita ng Diyos pero umayaw siya. Pero siya ay maraming ginawa rin ng Panginoon na kung minsan sa atin kasi inutusan na tayo ng Diyos. Kung kahit ayaw man tayo, gagawa ng paraan ng Diyos para tayo ay magiging asin sa ating paligid. Yan. Sa Levitico 2:13, sa panahon nila, tinitimplahan ninyo ang asin ang lahat ng handog sa pagkain bukid. Huwag ninyong kalimutan lagyan ng asin ang inyong handog na pagkain bukid, sapagkat ang asin ay tanda ng inyong kasunduan kay Yahweh, kaya lagyan ninyo ng asin ang lahat ng handog. So, sabihin, kahit sa panahon nila ay napakahalaga ang asin,
Dahil kung walang asin, hindi tatanggapin ng Panginoon ang kanilang handog. Sa lahat ng pagkain na hinandog kay Yahweh, ay nararapat na lagyan ng asin. Sa panahon natin ngayon, ang asin ay sumisimbolo ng mabuting balita o katotohanan mula sa Diyos. The Christian soul having the Bible. Ang bawat Kristiyano na maging asin o asin sa sanlibutan ay magkakaroon ng Bible o di kaya nagbabasa ng salita ng Diyos. Bilang isang Kristiyano, tayo ang asin ng mundo ito. Mayroon tayong kapangyarihan na pigilan ang pagbagsak ng moralidad. Bilang asin, meron tayong Kristo at mabuting balita. Meron tayong Kristo dahil sa Kanya tayo umaasa. O di kaya, kung meron kang Kristo, sabi kung meron kang Kristo, nagbabasa ka ng Bible. Kasi, meron kang Kristo kung hindi ka nagbabasa ng Bible. Ito ay walang halaga. Hindi mo rin makikilala ng gusto ang Panginoon. At yun po. Christian may choose not to be salty. O ang Kristiyano ay pwedeng piliin na pwedeng piliin na hindi maging asin, hindi maalat o hindi tawag ng salty, maalat. Ngunit kung asin ay mawalan ng alak, sabi sa verse 13, kung ang asin ay mawalan ng alak, paano ito mapapaalat mo rin? Maaari mong piliin kung maalat ka o hindi. Maaari kang pumili upang gumana bilang asin o hindi. So, sabi nga ni lahat, tayo ay may pagpipilian. Ang isang Kristiyanong nawalan ng isang malusog na relasyon kay Kristo ay nawalan din ng kanyang kapangyarihan at hindi kailanman makakagawa ng mabuti para sa iba. Ulit ito ang hindi kailanman makakagawa ng mabuti para sa iba kung wala kang Kristo. Dapat lagi tayong konektado kay Kristo. Sabi nga sa kung wala kang Panginoon, wala kang magagawa. You can do nothing. Sa John 15, sa 1:15:5, ako ang puno ng ubas at kayo ang sanga. Ang manatili sa akin at ako sa kanya ay siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Sabihin, kung hiwalay kayo sa Panginoon, you are nothing. Wala kayong magagawa. Ibig sabihin, nasa mundong ginagawa natin, hindi kayo makakagawa ng mabuti o hindi kayo maliligtas. Maaari pa rin tayo magkaroon ng makalangit na karunungan. Ngunit kung hiwalay ka kay Kristo, ay walang kabuluhan ng lahat. Ibig sabihin, kung wala kang Kristo, kung hiwalay ka sa Kanya, meron kang karunungan, mayaman ka, pero ang lahat ng yun ay walang kabuluhan. Christian who are not salty are useless. Wala na itong kabuluhan kundi itapon at tapakan ng mga tao. So yun, useless ka na, karabasahan.
Mas marumi pa sa basahan. Kung pipiliin natin hindi gawin ang ating tungkulin bilang isang Kristiyano, hindi natin isinasabuhay ang layunin ng Panginoon at kagustuhan na maging kawamis ni Kristo. Paano natin sasabuhay? Patuloy na kilalanin si Kristo ang katotohanan sa pamagitan ng pag-aaral ng Biblia. So, kung sino man yung walang Biblia, nagkaroon sa pastor kanina. Pero pag pinanong siguro lahat tayo dito may Bible. Kung may pagkakataon maaaring magpayo, sikapin mula sa Biblia ang ipapayo. Naalala ko nung kahapon lang, nag-usap kami ng asawa ko. Kasi nag-usapan na nung kapatid niya kasi hiwalay sa asawa. Sabi niya daw, kung mag-aasawa ka muli, yung hindi na kandidat, yung medyo gaganda ng buhay mo. Sabi ko, hindi gano'n. Ang dapat, balikan niya yung asawa niya. Diba? Kasi yun ang nakalagay sa Bible eh. Kaya kung may pagkakataon magpayo, sikapin mo lang sa Biblia ang ipapayo. Eh, hindi naman yung galing sa Biblia nga, ganito, pinasahan mo na ng verse. Para na pinatutunguhan. So, kailangan meron yung buhay sa Biblia. Paano tayo tinawag upang matulungan siya? Sa pamagitan ng mabuting halimbawa na lubhang kakaiba sa kagawian ng tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, ilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Juan 5, ang Diyos ang liwanag at walang anumang kadiliman para sa Kanya. Sa John 8:12, muli nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang mundo, ang sumusunod sa akin ay magkaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di lalakad ng kadiliman. Sabihin, pag sumusunod ka kay Kristo, kahit dumaranas ka ng maraming pagsubok, ay meron at meron pa rin liwanag. O di kaya, meron kang kapayapaan pag may Kristo na sa buhay. Kung manatili sa puso at isipan ng salita ng Diyos at ating isa sa buhay, ang ating buhay ay lubos na kakaiba sa ating paligid. Kung wala sa atin ang liwanag, ang mundo ito ay hindi makakakita ng anumang liwanag. Ang mundo ito ay tunay na masama. Alipin ng kasalanan at inilagay tayo ng Diyos dito upang maging liwanag sa iba. So, ang Diyos ay nilagay tayo para magliwanag sa iba. Tayo ay kailangan nilagay ka dyan para magliwanag sa iba. Pwede mong sabihin sa tabi mo, pwede kang magliwanag sa iba. Liwanag sa iba. Magliwanag ang buhay. Parang meron ko lang. Kung wala ang ating liwanag, ang ating impluensya ay hindi kailanman makikita ng mundo ang anumang tunay na kabutihan. Ulitin ko kung wala ang ating liwanag, ang ating impluensya ay hindi kailanman makikita ng mundo
ang anumang tunay na kabutihan. Hindi nila makikita ang ibig sabihin ng tunay na pag-ibig at hindi nila makikilala si Kristo. Kung hindi natin makikilala ang si Kristo, ay hindi natin malalaman kung ano ang tunay na pag-ibig. The Word observe us, right or deep. Tinitignan tayo ng mundo kung tayo ay maliwanag o madilim. Ang isang lungsod ay nakatayo sa ibabaw ng bulol ay hindi may tatago. Nasa iyo ang pagtotoo kay Kristo. Pinagmamasdan ka niya. Pinagmamasdan ka ni Satanas sa lahat ng posibleng paraan upang sirain ang iyong pagtotoo at iyong kredibilidad. Ang iyong mabuting salita ay walang kabuluhan habang ginagamit ni Satanas ang iyong masamang pag-uugali sa iyo. Ibig sabihin, meron kasing mga tao na magaling magsalita, magaling magpayo. Kasi yung trabaho ko dati, ang galing magpayo. Pero yung ginagawa niya ayon sa ugali niya ay magkaiba. Maraming magaling magsalita. Natutuwa nga ako kasi dati magaling magpayo. Kasi nung unang kasi pagpali namin, bago mag-umpisa lang ng trabaho, meron kami mananalangin muna kami bago mag-umpisa. So, may tumatawa ay yung namin. Kasi nung mag-lead ng prayer, pero yung ginagawa niya, yung ugali niya, hindi ayon sa sinasabi niya. So, yun yung ginagawa ni Satanas. Tinitignan niya yung masamang ugali mo, doon ka niya titirahin. Yun, kilala niyo ba alam ko siguro kilala niyo pastor to, si Dwight N. Moody. Isang spiritual evangelist. Sabi niya, the eyes of the world are upon us. They don't read the Bible, but they read you and me. Yung mata ng mundo ay nasa atin. Hindi sila nagbabasa ng Bible, pero tayo ay binabasa. Tayo sa ating ginagawa. Hindi ba? Maraming ganyan. Kasi baka nang simba, ikaw naman ugali mo. Sabi pa niya, there are some people that you can tell have been with Jesus Christ by their words. Sa Tagalog, tinitignan, there are some people that you can tell have been with Jesus Christ by their words. So, sensya na kayo, nabasa ko lang ito, medyo maganda kasi. Some little act of kindness will perhaps do more influence them than any number laws and mas maganda daw yung gumagawa ka ng kahit maliit na mabuti kaysa sa mahabang cellphone. Kahit nga sinasabi ko dito, kung hindi rin ako gumagawa ng mabuti, sabi dito, mas maganda daw yung gumawa ka ng kabutihan kaysa magsabi, influensyahan. Pero hindi ko sinasabi na gumawa ka na lang ng mabuti. Hindi ko sinasabi yun. Sinasabi ko lang is yung mas maganda gumawa ka ng mabuti kaysa. Kasi sabi dito, the eyes of the world are upon us. They don't read the Bible, but they read you. Yun ay sa mundo. We should expose our life.
Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay nilagay yun sa ilalim ng banga. Sa halip, inilagay yun sa talagang katungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. So, Bible background commentary. Lamps will keep burning in the home all night long, placed on raised lampstands. This reminds us the light is not to be hidden. The righteous act of heaven's citizens are light, which make kingdom visible to all. Ang lampara ay pinapanatiling nakasindi sa tahanan buong magdamag at nakalagay ito sa lampstand. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang liwanag ay hindi dapat itago. Ang mga matuwid na gawa ng mamamayan ng langit ay mga liwanag na ginawang nakikita ng kaharian. So, ibig sabihin, walang taong nagsisindi ng ilaw na nasa ilalim. Kailangan nasa itaas para magliwanag. Maraming Kristiyano din na ikinakahiya ang pagiging Kristiyano o mananampalataya. Mananampalataya. Ayaw yan tayo. So, maraming mga Kristiyano ganyan. Lalo pag ang kasama nila ay hindi mananampalataya. Tulad doon sa amin, pag Kristiyano yung kasama niya, Kristiyano siya. Pag hindi. Pag niya sa akin, sige naman, tabi ka lang, Kristiyano din naman ako eh. Sige nga, nagpilit sa... Pinipili ang mas madaling paraan para magtakpan ang kanilang pagkakasasama. Pinipili nila na para hindi sila hindi sila makilala sa kanilang ugali, kanilang ginagawa. No? Pinipili nila. Kasi kung ano yung kasama natin, doon sila. Parang ano ba tawag doon sa hayop na yun? Nag-ibang kung sino yung kasama. Yaman pala yun. Kung sino yung kasama, gano'n din siya. Pag Kristiyano. Pag hindi. So, maraming Kristiyano gano'n. May mga Kristiyano din nakikiayon sa sanlibutan kaysa sumalutan. So, hindi tayo magliliwanag sa mundong ito kung lagi tayo nakikiayon sa mundong ginagalawan natin. Kailangan magliliwanag din tayo. Ang ilaw na walang sinding ay kasing dilim din ang paligid nito. Alam niyo ba yung ilaw na pag walang sinding, nasa paligid, walang ano din, madilim. Kung mamuhay tayo tulad ng iba, tayo ay nagkakasala. Kung tayo ay namumuhay ng iba sa kanila, gumagawa tayo ng malaking kaibahan sa pamagitan ng pagiging isang liwanag. Paano natin isa sa buhay? Makipag-usap sa pinagkakatiwalaang mananampalatayang kaibigan, gumawa ng accountability group o magtulungan sa pagdalisay ng pag-ugali. Teresa yan ang sorry. Makipag-usap, hindi yung gagawa tayo ng sarili natin sarili natin gagawin. Kailangan makipag-usap sa bawat mananampalataya. Huwag mahiyang aminin ang mga kahinaan at tumanggap din ng pagtutuwid.
Pangatlo, magpalanginan. Sana ang bawat isa ay maranasan na maka-influensya ng iba. Naway, ang bawat sandali ay maka-influensya tayo sa ating paligid. Maaaring ito ay positibo para sa kabutihan ng iba o negatibo at nakakasama sa iba. Pangatlo, paano tayo tinawag upang mag-influensya ng mundo? Sa pamagitan ng Kristiyanong pamumuhay na inilapit sila sa Diyos. Gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong kabutihan gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. Holiness grabs the attention of others towards God. Ito ang pinakalayunin ng lahat at pinaka-conclusion ng asin at ilaw upang mailapit ang mga tao sa Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Dapat tayong mamuhay ng may kabanalan at maka-impluwensya sa iba para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi mo pag-aari ang iyong sarili. Pagkus, mamuhay ka para sa Diyos. Hindi lamang sa madaling kalagayan, ngunit kahit sa mahirap na sitwasyon, kung gaano kadami ng hirap na dinaranas natin, dapat mas lalo tayong magliliwanag. Yun, maging ulirang anak ng Diyos. Sa Pilipos 2:12 hanggang 15, kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nun, ako'y kasama pa ninyo. Lalo kayong maging masunurin, ngayon ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisip at isagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang reklamo at pagtatalo upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanglibutan balungtod at masama. Sa gayon, magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila tulad ng bibig nagdiningning sa kalangitan. Ipakita mo kung sino ka talaga sa panahon ng sa kanilang anak. Huwag magpatinan. A holy life grabs people's attention. A holy life will produce the deepest impression. Challenge toward application. Ang ating mabuting gawa ay isang reflection of life. Ay hindi kailangan alampas sa kondisyon ng ating puso at kaalaman. Ang ating kabanalan ay laging papantay lamang sa antas ng pag-ibig sa ating puso at ng ating kaalaman sa katotohanan sa Biblia. Minsan kasi may mga taong akala nila mabuti na yung ginagawa nila o di kaya yung nagsasalita rin sila na hindi ayon sa nilalakaran nila.
yung ating mabuting gawa ay isang reflection lamang para mag-iwanan ng ating iba. Sa Matthew 5:16 ay hindi madali. Dapat isagawa ng isang Kristiyano ang kanyang pinaniniwalaan. Kaya ang aplikasyon ay naging mas mahirap sa bawat araw. Hinahamon tayo ng bawat sitwasyon na sa buhay ang ating doktrina o isang tabi ng mga ito. Sa bawat salita o kilos natin ay sumasalamin sa kaluwalhatian ni Kristo. O makadagdag lang tayo sa kadiliman ng mundo. Ulitin ko medyo ang ating Matthew 5:16 ay hindi madali. Dapat isagawa ng isang Kristiyano ang kanyang pinapaniwalaan. Kaya ang aplikasyon na nagiging mas mahirap sa bawat araw ay hinahamon tayo ng bawat sitwasyon na sa buhay. Ang ating doktrina o isang tabi ang mga ito. Sa bawat salita o kilos natin ay sinasalamin sa kaluwalhatian ni Kristo. O makadagdag lang tayo sa kadaliman ng mundo. Paano natin sa buhay? Mag-focus lagi kay Kristo. Upang magkaroon tayo ng higit na kabanalan. Isabuhay natin lagi ang kanyang kabanalan. At makita sa atin ang kaluwalhatian ni Kristo. Prayer, Bible, obedience. Pagkahinan, basa ng Bible at sunod. Ang mundo ay wasak. Nangangailangan ng influensya natin. Kailangan ka ng mundo. Ang iyong influensya ay lukhang kailangan ng mga tao sa kanya. Ang mundong ginagalawan mo ay wasak, nasasaktan, at walang pag-asa. Katulad ng mga balita, pamilya, mga kabataan. Nandun, sila ay sa mga balita ngayon, narinig natin mga kung ano-ano na lang. So, kung gusto yung baka meron pa kay sis net tayo, para nandun yung radio. Magandang pakinggan ko. Sa conclusion na tayo. The power of Christian influence as light and soul. Ang kapangyarihan ng mga Kristiyano ay naka-influensya bilang asin at ilan. Act as light and salt, and the world will be transformed. Maaari kang magpursalitin upang mamuhay ng matuwid sa inyong tahanan, paaralan, trabaho, komunidad, at kung saan pa. At mapapansin mo, maraming magkakaroon ng interes na kung sino at kung anong mayroon ka dahil ikaw ay naiiba. Guys, nasa iyo ang sagutan ng problema ito sa mundo. Higit kang malakas at makapangyarihan sa iyo inaasahan. Ano man ang pagtingin mo ngayon sa iyong sarili? Maliit man, binibigyan ka ng Diyos kakayanan at pagkakataon na baguhin ang buhay ng mga tao sa paligid. Binibigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan na mabago ang kalagayan ng mga tao sa kasalukuyan at sa darating pa nilang buhay. Bilang isang mananampalataya, ikaw ang sagot ng problema na dinaranas ngayon ng mga tao sa paligid.
ang impluensya ang siyang magdudulot ng kagalingan at pag-asa sa wasak ng mundo ito. Thank you, maraming salamat. Gusto ko pong magbigay ng paalala at babala sa bawat isa sa atin na ang pagiging mabuting Kristiyanong impluensya ay hindi madali at hindi magiging madali. Dahil sa pagiging asin natin ng sanlibutan ay lalong magiging lalong mahahayag ang kabulukan ng maraming tao sa ating paligid. At sa pagiging ilaw natin ng sanlibutan ay lalong maihahayag ang pamumuhay ng maraming tao sa kadiliman sa ating paligid. At kung itong mga taong ito ay hindi tutugon ng wasto sa ating pagiging mabuting impluensya, sila ay malamang na magiging malapit, maghahanap ng kapintasan at maaaring magbunga ng pag-uusig sa atin dahil sa paghahayag ng kanilang kabulukan at madilim na pamumuhay. Itong mga taong ito, tinitiyak ko sa inyo na hindi tutugon ng tama sa ating magiging mabuting impluensya ay maghahanap ng kapintasan sa atin. Ulitin ko, itong mga taong ito na makakakita sa atin pagsisikap bilang isang mabuting Kristiyanong impluensya ay maghahanap ng kapintasan sa atin. At nais ko pong bigyan kayo ng babala na sa kanilang paghahanap, tiyak silang merong makikita. Do you agree with me? Bakit? Kasi po tayo ay hindi mga perfect. May makikita sila. At itong pagtingin nila sa atin ng kapintasan, ng paghahanap ng kapintasan, ay isang bagay na hindi nakatutuwa. Yung term na nakakainis, nakakairita, nakakabuwisit. Di ba? Pag isang tao ay nahanapan ka ng kapintasan sa kabila ng pagsisikap na magpakita at gawin ng tama, ay hindi nakatutuwa. Ito ay nakakainis. At ang posibilidad ay ang tumugon din tayo ng mali sa kanila. Marami sa atin ang ganun ang ginawa sa nakaraan. Nais ko pong paalalahanan na pag ganito na ang ating naranasan, na sa kabila ng ating pagsisikap ng naging mabuting Kristiyanong impluensya ay makasumpong pa rin po tayo ng pamimitas, pamumuna, paghahanap ng butas at maaaring pag-uusip. Patuloy tayong paalalahanan ng Diyos, ng Panginoong Yesus, ng ating pagsisikap ay hindi para sa tao, hindi para sa Panginoon. Amen. Itong bagay na ito na ginagawa natin ay upang bigyan ng kaluwalhatian ang dakilang pangalan ng Diyos. At kung dumarating yung panahon na tayo ay naiirita, naiinis, nawa malagana ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nawa ay paalala ng banal na Espiritu na tayo rin ay nakakainis dati at nakakairita sa harap ng Panginoon. Subalit patuloy na minamahal ng ating Panginoon. Sa tulong ng banal na Espiritu, hilingin natin na suklian natin sila na pag-ibig. Hindi ko pong lahat na tumayo sa panawin natin ito. Ang Diyos ay pag-ibig.